Ang manananggal ay isang uri ng nilalang sa mitolohiyang Pilipino na kilala sa kanyang kakayahang hatiin ang sarili sa dalawa. Karaniwang inilalarawan ito bilang isang babae na sa araw ay mukhang pangkaraniwang tao, ngunit sa gabi, nakakahiwalay ang itaas na bahagi ng kanyang katawan mula sa kanyang ibabang bahagi. Lumilipad ang itaas na bahagi ng katawan ng manananggal gamit ang mga pakpak na katulad ng sa paniki, at naghahanap ito ng mga biktima, karaniwan ay mga buntis, para sipsipin ang kanilang dugo o kainin ang kanilang mga puso at atay gamit ang mahaba nitong dila. Ang manananggal ay kadalasang inilalarawan na may kakayahang gamitin ang mahika o anteng-anteng para manatiling hindi napapansin. Kinatatakutan ito sa maraming lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya, kung saan maraming kwento at babala ang ipinapasa-pasa tungkol sa mga panganib na dala ng nilalang na ito kapag kabilugan ng buwan. Ang aswang sa Bacolod City. Ang kwentong ito ang likhang isip lang para sa kasiyahan. Sa makinang na lugar ng Riverwalk sa Villa Ángela, Bacolod City, isang kakaibang nilalang ang nagtatago sa likod ng marangyang pamumuhay, si Clarissa, isang aswang na pasosyal at matapobre sa araw, ngunit may lihim na kinikilabutan ang lahat pagdating ng gabi. Si Clarissa ay kilala bilang isang matagumpay na negosyante at isa sa mga itinuturing na haligi ng lipunan sa Riverwalk. Sa umaga, madalas siyang makita sa mga sosyalan, suot ang pinakabagong moda, at laging may bitbit na mamahaling bag. Ngunit sa likod ng kanyang elegante at mapang-akit na persona, may itinatagong kadiliman si Clarissa na walang sino man ang nakakaalam. Pagtakip ng dilim, nagbabago ang anyo ni Clarissa. Hindi siya ang tipikal na aswang na kumakain ng laman ng tao, kundi isang aswang na umiikot sa mga tahanan upang makinig sa mga tsismis at sikreto ng mga tao. Gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan, na ipapasok niya ang kanyang diwa sa mga siwang ng mga bintana at pinto, at doon niya nalalaman ang mga pinakatatagong lihim ng kanyang kapitbahay. Kinabukasan, lahat ng mga narinig niyang tsismis ay kanyang ibinubulong sa mga duwende, mga nilalang na tagapagpatupad ng hustisya sa kanilang sariling marahas na paraan. Sa utos ni Clarissa, pinaparusahan ng mga duwende ang mga tsismoso at tsismosa. Ang mga ito ay unti-unting nalulugi sa negosyo, nagkakasakit ng kanser, o kaya naman ay biglang namumulubi. Ang misteryong bumabalot kay Clarissa ay hindi nagtagal ng mabunyag. Isang gabi, nakita siya ni Jose, isang matandang lalaking bihasa sa mga kwento at alamat ng mga aswang. Si Jose, sa tulong ng ilang matatapang na kabataan sa komunidad, ay nagpas siyang sundan si Clarissa. Nakita nila kung paano ito pumasok sa isang bahay at lumabas na parang walang nangyari. Dahil sa mga nadiskubre, nagpa siya ang komunidad na harapin si Clarissa. Isang madamdaming pagtutuos ang naganap sa pagitan ni Clarissa, at ng mga taong matagal na niyang nililinlang. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ng pagkakataon na magbago, at itigil ang kanyang masasamang gawain. Nangako si Clarissa na ititigil na niya ang pakikipagsabuatan sa mga duwende at gagamitin ang kanyang impluwensya at yaman para tunay na makatulong sa komunidad. Mula noon, unti-unting nagbago ang imahe ni Clarissa sa mga mata ng kanyang kapwa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang makatulong sa paglutas ng mga problema sa komunidad, imbis na maghasik ng lagim. Ang dating kinatatakutan bilang isang aswang ay naging kilala bilang isang tagapagligtas at kaibigan sa mga nangangailangan. Sa pagbabagong ito, napatunayan ni Clarissa na maging ang mga nilalang na may madilim na nakaraan ay may pagkakataong magbago at maging mabuting impluwensya sa lipunan. Please click like and follow the page. This will motivate us to create more informational videos.